Sal kita. No? Mas na-appreciate nila yon. So, tingnan mo yon. Panglima, makaka-adjust. Makaka-adjust ka. Kung kailangan pa bang ituloy ang sermon o itigil na. Yan. May experience akong ganyan sa UBC. Talagang kahit anong gawin ko, hindi ko mag-get your attention. Matagal na ito. Tapos may isa pang natutulog. Early morning service, 7:30. Bumaba na ako sa pulpit. Oo. Tapos nung nag-ano ako, na-realize ko, ako pala yung hindi handa. Oh, bro. Tapos bumalik din ako sa pulpit at nag-apologize ako. Ano yun, mahirap yun. Pero dahil matagal ka na doon, pamilya mo na yon, nasasabi mo yun. Pero at least nakita kong pag di na sila interesado, kahit anong gawin ko roon, wala na akong magagawa. Upo na lang ako. The same. Kaya pag mata, nakatingin kayo, makikita nyo yan. Mukhang iba ang gustong sabihin ni Lord sa mga ito. Isang reason nun, maaaring hindi ka rin atyon sa Panginoon, kaya ganon. Okay, yan. Pwede na. Nararamdaman nila na gusto mo silang kausapin ng personal. Nalalaman din nila na di ka pwedeng pagkatiwalaan sa sinasabi mo kapag panay sa ceiling ka nakatingin, sa notes, o kapag panay iwas mo na makipag-eye to eye. Totoo po yan. Kasi may mga topic, halimbawa, ang topic mo ay ikapo. Tapos si pastor, mga kapatid, magbigay tayo ng ikapo. Pero nakatingin ka saan? Sa ceiling. So pag tayo nagbibigay ng ikapo, pagpapalain tayo ng Diyos. Bet di ka makatingin sa kanila. Magbigay tayo ng ikapo. At wag lang ikasyam. At kung nakakatingin ka sa kanila, sinasabi mo na, ako mismo na pastor nyo, nagbibigay din ako ng ikapo. Amen. Kaya hindi ka makatingin kasi hindi mo yung ginagawa. Posible. Subok na po yan. Not only yung ikapo, kahit ibang topic. No, magpatawaran tayo. Ay, saan ka nakatingin? Yung dalawang nag-aaway na buti, magpatawaran tayo. Pero alam mo kasi, meron kang di napapatawad na diakono doon sa church mo. Kaya hindi ka makatingin sa kanila. Personal o pagkakatiwalaan. Maaari natin silang ma-persuade, mahikayat, ma-win sa pamamagitan ng eye contact. So, ano sa tingin mo? Sasama ka na ba sa pagmimisyon? Kalooban ng Diyos na tayo mag-mission. Siyempre, pag tinitingnan ka na, parang ka na natutunaw, Lord, sasama na po talaga ako. Hindi lang ako atin ng planet shakers. Shake me, Lord, para sa iyong lingkod. Nakatingin ka kasi sa mata. Pagka nilalaglag, maglingkod tayo sa Diyos! Ikaw lang naman, wala kang tumitingin. Sino ba ang kausap mo? Kung sabihin ko, kay Doc Sioson, halimbawa, di ba? Bakit hindi mo iwanan ng iyong profesyon at mag-full-time ka bilang pastor? Alam mo, kuminsan kahit hindi mata, tinawagan ko yung isang pinagpastoran ko sa Fort Bonifacio, anak ni Pastor Art Payawan. Maliit pa yun, ako nagpangalan ng panganak noon. June 12, so pinangalanan kong Bayani. After some time, nakita kami last time nung magpunta ako sa Taguig. Tinawagan ko lang. Sabi ko, Yani, kumusta na ang tawag ng Diyos sa iyo? Telepono yan, hindi ko nakikita. Umiyak. Ngayon, nandun sila sa seminaryo, sila magkasawa, kasama yung anak. Wow. Doc Sioson. Pasubo tayo. Sabihin ni Doc Sioson, bibigyan na lang kita ng aso. Ayan. Okay, makipag-eye contact sa human dahil sila ay social creatures na mayroon ding mga mata. Okay, so maganda nga kung magkukuha nyo yung mga mata
ni Angelita. Naabutan niyo pa ba yan? Hindi mo, uy, kunwari pa si Pastor Garpic. Hindi niya raw nabutan sinong artista yan? Julie Vega. Mga mata ni Angelita. Ito talaga, panahon natin yon. Okay. Now, para hindi rin kayo ma-confuse kung kayo ay bagong priest o kaya nagsisimula pa o pipili ka lang sa mga areas. May isa doon, ang titingnan mo, isa doon, sadya kung meron sa gitna, isa doon. Tapos, hindi naman talaga sa mata tumitingin sa temple. Although mahirap yun tumingin, pero wag yun talagang, lalo kung minsan kapag hindi mo naman siya ka-close, medyo mahiyade. Sa temple tumitingin. Dahil pag nasa malayo yan, parang sa mata na rin nakatingin. Pero ang tinitingnan ko actually, yung kislap ng kanilang mga noo. Yun ang tinitingnan ko dyan. So, pipili ka dito, ganyan. Ngayon, minsan, pag may tumingin ka, tapos, parang ang suplada nung tingin. No? Nung balik ng tingin, parang suplada. Huwag mo na siyang tingnan. Pag tingin mo rito, pag balik mo rito, umiwas ka ng konti. Pumunta ka doon sa nakaka-ikayat sa iyo, encourage sa iyo. Yun lagi mong titingnan. Wala nang paki doon pagka Dahil, kasi maapektuhan ka rin eh. Talagang gano'n. Meron talagang mga damonyo kuminsan na dinadala sa loob din ng simbahan. Eh siguro para tayo ay masubok din. No? Andyan lang yan. So, titingnan yan. Magsiset ka ng perimeter kung saan mo dapat titingnan. Tapos sa temple. Okay. Volunteer. Wala na kayo mag-volunteer. Volunteer. Bilis kayo. Walang gustong tumayo. Isa, dalawa. Gagamitin lang yung mata. Gagamitin lang yung mata. Ano? Ayaw? Tapos na yung nag-volunteer, yung iba naman. Kasi palaging gusto ni Papi, no? O sige na nga. Pangapat, halika. Nabigyan natin yung libro. Okay. Ayan, dalawa. Ito, hindi mo ito makikita sa Bible, ano? Pero si Pedro ay pinagkanulo si Jesus ng 3 beses. So, nung ika-3 beses, tumilaok yung manok. Traditional sin. At tiningnan ni Jesus si Pedro. Ayan, tingnan ko nga paano yung tingin ni Jesus kay Pedro. Ako si Pedro, tumilaok ang manok. Pangatlo na. Tumilaok na yung manok. Basta, nakatalikod ka sa akin, tapos titingin ka. Paano yung gamit ng tingin? Tuko na yun, ano? Paano ra? Pinagkanulo ka, tumingin ko pa. Parang sinasabi, I told ya. Ay samantalang inaresto na si Jesus noon. Tapos tumilaok yung manok. Kak ako, okay? Yun talaga yun eh. Kokoko. Kak ako, okay. Yun. Kak ako, okay? Pangatlo. Hindi. Kasi matara yung tingin niya kay Pedro. Si nanay. Pinagkanulo ni Pedro, marap ka doon. Tamalikod ka sa akin. Kunwari, inaaresto na kayo at dadaling kayo sa pugon. Katalikod kayo sa akin. At tumilaok ang manok. Tanyo may special participation pa yan. Tumingin ngayon si Jesus. Hindi, talikod muna kayo sa kayo titingin sa akin. At Hindi ko nakita. Ulit. Alsin nyo nga ito para, kasi, yan, okay, yan.
Talikod, tingin sa akin. Pedro. Nanay, prediction na yon. Kaya hindi na magugulat si Jesus. Hindi na siya, hindi na siya nagulat. Okay. Thank you. Meron pa ba? Traditional kasi hindi mo makikita doon sa ano. Pero paano kaya ang tingin na yon? Kaya, Pastor. Yeah, Pastor Ram. Ayan, tulad noon, no? Nasa kalawakan na siya. So, it gives me feedback kung andito pa ba siya o hindi. Ikaw si Jesus, pinagkanulitan 3 beses. No, 3 beses, tumilaok. So, dadaling ka na nila, tapos tumingin siya kay Pedro. Iyon nga, titila ko nga yung manok. Oh, talikod ka muna. Para kang di nagsasabong ah. Yun, yung nakakatunaw na tingin. Yun yung hindi mataray kasi mahal niya ang kanyang mga alagad. No? Yung parang, sinabi ko na sa'yo, yung tinunaw niya lang. Ayun, kita niyo kung gaano epekto. No? Yun din ang ginagawa ng mata sa ating mga pagsisermon. Kaya wag niyong kalilimutan yan. Habang yung content ay kinakabisado nyo, yung mata nyo nagtatrabaho din. No? Ngayon, kung mataray yon, sabihin mo, tinarayan nyo, tarayan nyo rin yung ipakita nyo yung mataray din. Pakita nyo rin na galit ang inyong mata. Which is also part na yan ng tinatawag nating facial expressions. No? Mga motion ito, o posisyon ng mga muscles dito sa ating mukha. Sila yung mga non-verbal communication at pamamaraan para sabihin natin ang ating nararamdaman nang walang sinasabing ibang salita. Okay, tingnan natin ito. Mas maganda, Bishop, maraming volunteer eh. Para nakapila dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tayo dito para makatulong tayo sa isa't isa. Volunteer na. Dito, this side. Okay. So, tingnan nyo yan ha. Tingnan natin to. Ay, Brad, pakilagay nga sa slides yung iba't ibang mga facial expressions para baka hindi pa nila alam, no? Okay. Kita nyo na. Pwede ba nating ano na ito? Pwede na natin ilipat. Yan. Yan, Brad. Para lang, ano? Yan. Thank you. Okay. So, alam nyo na yung happiness, sadness, disgust, surprise, contempt. Okay. Alam nyo na, ha? Ayan yung sasabihin natin. Okay. Sino mauna? Nasaan yung ating mikropono? Ay, mata pala ang gagamitin. Halika dito, halika dito. Okay, yung makuha ka sa tingin na happiness. Paano po gagawin? Masaya ka, pero sasabihin mo yung makuha ka sa tingin. Pero masaya ka. Sama natin yung boses saka yung mata. No. Tingin ka doon para makita nila. Siya ang i-focus mo, Brad. Para makita natin yung kanyang mata. At saka yung happiness na makuha ka sa tingin. Makuha ka sa tingin. Yeah, parang pakyut lang, no? Okay. Or sadness. Lahat po. Hindi naman. Makuha ka sa tingin. Pakialis mo nga yan salamin mo kasi
Hindi nila makita. Ayan. Focus nyo. Huwag masyado, Brad. Crush mo ba? Sadness. Makuha ka sa tingin. Kuha ba? Kuha. Okay. Disgust. 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 Disgust is higher than yesterday. Hindi mo na intindihan nyo? Bumaba na. Slower. Okay. Ayun o, yung disgust. Ayan. Okay. Kunwari yun, sinasabihan mo yung cameraman. Apo. Sige. Makuha ka sa tingin. Pwede ba? Parang medyo hindi. Parang nandidiri ka. Makuha ka Disgust. sa tingin. Hindi siya nagdi-discuss eh. Okay, di bale. Surprise. Ayan, surprise. Makuha ka sa tingin. Okay, alright. Mahirap. Anger na, anger. Ayan. Yung mata kasi. Yung mata. Okay. Makuha ka sa tingin. Tarayan mo pa ng konti, no? Tapos yung... Okay. Yung susunod. Ayan, natural. Kung ano yan. Hindi ko alam kung paano mo yan i-express. Okay, si Jesus ang nagsabi niyan. Okay? Kay Pedro na pinakikialaman si Juan. Kung gusto ko manatili siyang buhay, hanggang sa pagbalik ko, sige, ano sa iyo? Dapat memorize mo, di ba, para makita sa mata. Wala nang oras sa mga... Kung gusto mo manatili siyang buhay. Kaya basahin nyo na, kabisaduhin nyo na. Kung gusto kong manatili siyang buhay hanggang sa pagbalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Tinaraya. Okay, sige, pakipasa mo na sa kanya. Makuha ka sa tingin sa kayong pangalawa. Natural. Makuha ka sa tingin. Ang pangalawa. Sige, masayang makuha ka sa tingin. Makuha ka sa tingin. Masaya ng mata niya. Yung galit na galit. Makuha ka sa tingin. Parang hindi galit yung mata eh. Oo. Makuha ka sa tingin. Hindi, yung boses sa malakas eh. Mata. Makuha ka sa tingin. Kaya mo bang iyan yan? Makuha ka sa tingin. Sadyang maliit po yung mata ko. Kung maliit ang mata mo, sa preaching, exaggeration is one of the way to communicate yung gusto mo talagang sabihin. Hanggang kaya mong palakin, kung iluwa mo yan, exaggerate it a little bit. Makuha ka sa tingin. Kita mo na, di naramdaman mo ngayon. Yung pangalawa, natural lang. Kahit ano, bahala ka. Kung galit ka o ano, kung paano yan sinabi. Kung gusto mong manatili siyang Kung gusto mong manatili siyang buhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa'yo? Sumunod ka sa akin. Ano sa'yo? Isa pa. Okay. So, ang magiging dilema mo ay yung sa mata niya kasi talagang sadyang malit, ano? Tuwing umaga, kukuha ka ng toothpick, yung kalahati ng toothpick, itutukod mo yan, tsaka, or masakit kasi yun eh. Pero yung kay Mr. Bean na lang yung gawin mo, itutukod mong ganyan, tapos magbabasa ka, mahal ka ng Diyos. Magiging natural. Pero exaggeration is the key. Okay, thank you. Next. Pili ka lang dyan sa dalawa kung anong gusto mo. Mata, ha? Bahala ka. Makuha ka sa tingin. May tungki pa ng ano, no? Nung
Oh, yung pangalawa. Kung gusto kong manatili siyang buhay hanggang sa pagbalik ko, eh ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Kung gusto ko manatili siyang buhay, ano siya? Sumunod ka sa akin. I love you, Jesus. Sige. Kanya-kanyang version yan, ha? Oh. Masaya at malungkot na makuha ka sa tingin, tapos yung natural na pangatlo. Yan. Makuha ka sa tingin. Kaya masaya. Yan. Makuha ka sa tingin. Talagang gumanon yung ano, no? Oo, yan, bagay. Oh, yung pangalawa. Normal. Normal, yung sa tingin mo. Kung gusto kong... Kung gusto kong manatili siyang buhay, Kung gusto kong manatili siyang buhay Hanggang hanggang, sa sa pagbalik ko, eh ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. okay. Alright, thank you. Kala mo, yan pa ha? O, iba naman. Dalawang karakter yung nandyan. Gagamitin mo ang mata. Tsaka yung expression mo. Ayan. Ayan, yung dalawang yan. Sagutan yan eh. Si Jonah yung... si Jonah at ang Diyos. Facial expressions, natural. O, halimbawa, ikaw yung nagsasalta niya, paano mo yung sasabihin? Harap ka doon para makita namin yung mukha mo. Yan. Ay, Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? wait, dito ka, hindi namin makita doon. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, Opo. Nagagalit po ako kung gusto ko nang mamatay. Okay. Nagbabasa ka pa. Okay? So, ngayong nabasa mo na, pagdating doon sa sinabi sa kanya ng Diyos, mag-iiba na yung dialogue dyan. Kasi salita na. Yung una, sinabi sa kanya ng Diyos, parang narrator yon. So, yung susunod, ito na yung talagang salita ng Diyos. O yung Diyos ang nagsalita. Yung ikalawang sagot mo, sumagot siya, narrator yon. Opo, nagagalit ako si John na yon. Okay. Sinabi sa kanya Ganito na lang. Sinabi sa kanya ng Diyos. Sinabi sa kanya, Hindi, sinabi ko na nga yun eh. Doon ka na sa dapat ka ba magalit. Sinabi sa kanya ng Diyos. dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya. Opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Ayun. Pali yung boses ang ano niya, pero doon sa mata, parang ayaw pa niya mamatay. Doon sa mata. Okay, try natin. Thank you. Konting mga mata. Listen yung ano. Okay. Sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya. Opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Ito ang gustong mamatay na nakangiti. Facial expressions. I-express talagang. Kasi hindi maniniwala sa'yo ang gusto mo nang mamatay samantalang nakangiti ka pa. Sino ba ang gustong mamatay na Ulit. Expressions, facial. This is the best ng communication natin, mga kapatid. Sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sinabi niya. Opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Pagka mga medyo, tag dito, yung mga mukha medyo mahirap pagalitan, no? Talagang, ang gagamitin mo na lang doon, boses. Opo! Gusto ko nang mamatay! Yun na lang magana, pero pwede mo ipakita sa mukha. Pagka medyo kasi yung mukha medyo cute, parang, ang hirap gawing i-cute.
Pero boses ang gagamitin doon. But facial expression, kahit na hinaan mo yung sinasabi mo. Oh, pag gusto ko nung mamatay. Parang hate na hate mo nang mabuhay. Parang masama ang tingin mo sa akin, ah. Ganito. Thank you. Listen natin ng konti. Sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya. Opo! Nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Ngiting-ngiti. Praise God! Dahil sa TFBC, lahat ng gusto mamatay, nakangiti na. Samantalang ako, sinabi ko kay Mrs., pag ako namatay, gusto ko parang natutulog lang ako. So, anong gagawin mo? Nakaganon daw ako sa kabaong. Ayan. Ay, parang natutulog lang si pastor. Huwag ngingiti. Kasi parang dito tong gusto mo mamatay. Yan. Yan, tingnan natin. Sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya. Opo, nagagalit ako. Nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Yung mga under, parang ganyan talaga lang magalit. Parang hanggang doon lang sila, no? Yung misis ko po yung nauna kasi. Yung misis mo ang nauna. Alin na misis mo? Yung... okay. So, natakot ka bigla sa misis mo. Upo. Bilis. Last na. Sinabi sa kanya ng Diyos. Ito. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya. Opo! Nagagalit po ako! Gusto ko nang mamatay! Na-apply ko po yung post. Gusto mo nang mamatay, magpo-post ka pa? Idiretso mo na! Iwasan lang yung pagngiti, ano? Pero at least humingi pa ng huling sandali bago mamatay. Pero alam niyo, nakita ko doon sa paggamit ng tinig, alam niyo ang karakter ng Diyos. Dahil karamihan doon sa nagsasabing, dapat ka ba magalit? Yung mahinahon, yung pagsasalta ng Diyos doon. No? At least alam niyo yung karakter niya. Okay. Sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya. Opo, nagagalit po ako at gusto ko nang mamatay. Crispin! Basilio! Nice! Okay. Sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Pag ganito ang Diyos, harap sambahin na, no? Sumagot siya. Opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Kitang-kita ko yung pagkakabiyak-biyak at pagkakaiwalay ng Yan, talagang galit. Talagang, kita nyo. Alam nyo, hindi nyo pa natatapos yung sermon, pero dahil nagko-communicate na kayo, yung identification ang laging naandyan. Parang ganun din ako nagalit, pero parang sinasabi ng kwento, okay lang din naman pala magalit. No? May mga tinatawag tayong identification na ganyan. Okay. Next. Isang na lang, dalawa na lang kailangan ko. Dahil mahaba ito. Lalaki, babae, pwede rin. Isang lalaki. Mas maganda, Pastor, mas maganda kung lalaki. Abraham. Okay. Abraham. Abraham. Ayan, panahon mo na tumayo. Okay. Facial expression kasama na yung tinig, tsaka yung mata. Okay.
Ito ang gagawin ninyo. Hawakan mo na ito. Yan. Okay. Actually, tatayo ka lang dyan. Ako magsasalita. Gagawin mo lang yung sinasabi ko. I-express mo lang, ano? Tapos, ang dialogue mo lang, here I am. Okay? Pakitingin mo nga doon para makita niya malaki. Yan. Yung microphone, yan ang knife. Okay. So, dito ka. Ialay mo na si Isaac. You just do my words, ha? Okay, ready ka na. Doon ka tumingin sa camera. Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Took. Okay. Okay. Itinaas ni Abraham ang kanyang kamay. Kinuha ang punyal para patayin ang kanyang anak. Subalit, tumawag ang anghel ng Diyos. Here I am. Ay, wala pa, tatawa. Lumilipad pa yung anghel eh. Tumawag ang anghel ito, ha? Babae yung na-assign. Abraham! Abraham! Here I am. Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind Aram, Inson. Okay, dito ka muna. Ikaw naman. Facial expressions, ha? At itinaas ni Abraham ang kanyang kamay at kinuha ang punyal upang patayin ang kanyang anak. Subalit ang anghel ng Panginoon ay tumawag mula sa kalangitan, Abraham, Abraham. At sinabi niya, nawawala, no? At tumawag mula sa kalangitan ang anghel ng Panginoon, Abraham, Abraham. Here I am. Then Abraham raised his eyes. Paano mo pa i-raise? Naka-raise na. And look, and behold, behind him a ram. And look, and behold, behind him a ram. Okay, so thank you very much. Palakpakan natin itong mga ano. Now, ano naging problema? Ang problema, nakatingala na agad sila. Andito si Isaac. Right? Andiyan si Isaac. Tapos nakatingala ka na agad. Di ba, papatayin mo na anak mo, sinong huli mong titingnan? Yung anak mo. Kung totoo, pinagmamasdan mo siya, yung kanyang mukha at ang buong katawan dahil huling pagkakataon na yon. Kaya nga, pero pagkayari, hindi naman sinabi in-stretch na gano'n eh. Pwedeng, and took the knife to slay his son. Now, look at the facial expression kasi walang papatay ng anak na pagkatapos, may sira yun. Dito, as much as possible, when he took the knife, he took all the time, no? And then, pagkatapos nung tinaas mo na, no, tumawag. Abraham, tumawag ka nga, Pastor Garvic. Abraham! Abraham! Bigla ka matutuwa kasi intervention yon. Yung hindi mo na itutuloy. And he said, here am I! And then, he raised his eyes. And behind him, random access memory. Oh, yun yun. Grabe, Papa P! Internalization.
Dahil sino bang gustong ialay yung anak? You delay. And you can see by the expression, baka meron pa ibang way. Parang gano'n. Hindi, nagmamadali ka. Parang gusto mo nang patayin. Kaisa-isa yon. Naintindihan po ninyo? Okay. Mag-exercise tayo. Para daw yung facial expressions ay ma-exercise at least 10 beses, 3 beses ang araw sa loob ng 10 araw. Yung exercise ng cheekbones, madali lang. E-O. E-O. 10 beses yan. Okay, 1, 2, 3. Huwag kayong umarap sa katabi nyo, ha? May COVID pa. Okay. 1, 2, 3. Hanggang 10 beses. E-O. Para exercise. Tingnan natin. Yung birat na birat. E-O. 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 Birat na birat. E-O. Okay. 3 beses na tig sa 10, at least sa loob ng 3 araw. Yung muscles ng cheekbones ay na-i-exercise. Kaya, mas madali na ngayon ang mga facial expressions. Pag gusto nyo masaya, disgust, ang ganon, na-exercise na kasi siya, so madali nyo na may papaling kung anong gusto nyo. Kaya nga, kahit ngayon na-stroke, kaya na na. Madali nyo na may sasaayos. Okay. Yung jaw, yung panga. Ang panga. A-O. A-O. Birat na birat. A-O. 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 Mataas pa. A-O. Papasok na. Okay. Hindi po biro yan, no? Ano yan? Mga science talaga yan pagdating sa pag-exercise. E-O, A-O. Ayan, yan lang po. So, paano yun gagawin sa mag-asawa? Tatanungin mo lang, pastor o misis. Kung pastor si pastor, tanongin mo, kumain ka na ba? A-O. Ayun lang, oo. Para ma-exercise sila. Yan. Mas malakas. Alright, movements na tayo and gestures. Movements and gestures. Ito naman, so pababa na tayo. Body na at kamay. So tapos na tayo dito sa mata at saka yung facial expression kasama na yung tinig. Ito importante. Ngayon naman, basic principle for movement and gestures. Kasi karamihan, akala lang preaching, pagtayo sa likod ng pulpito. No? Hindi. Na-exemplify na ni Bishop yan dito sa inyo na nag-move siya. Dahil content should motivate movement. Content should motivate movement. So ano tong prinsipyo na ito na dapat natin tandaan? Una, sometimes you need to move. Okay. Kapag ka isang oras ka na, 45 minutes o 30 minutes ka na nakatayo lang dyan, medyo hindi maganda yon. Kahit ikaw, baka ikaw makatulog din na ikaw na nagpipreach. Sometimes, you need to move. Kinakailangan mong kumilos dyan. Unless, may nagbabanta na magkudita at kunin yung pulpito mo. Kaya ayaw mo umalis doon. Hindi ba ganon, ano? But you have to move. Paano yung mga move? Ay, di ganyan ka lang. Tapos, pwede kang lumakad dito. Ngayon, pag gusto mo na ikalawang puntos, dito ka naman tumayo. Ikatatlong puntos, bumalik ka dito. Maganda yung medyo nag-move. Kaya lang, huwag masyadong magaslaw. That content should motivate movement also means that some speakers should move less. Kaya nung nag-aaral kami ng preaching kay Hayden Dickens, may practice yan sa room. So, nag-preach ako. Ang preach ko ay Mary and Martha. So talagang si Mary ay abalang-abala. At talagang sa kanyang kabalahan ay tinawag na niya si ganyan ako ng ganyan. So sabi ng professor, you look like John Travolta. At least John Travolta, ha? Pero sabi niya, sobra
ang movement mo naman kapag kaganon. So, wag naman masyadong kiti-kiti ang dating. Finesse, lagyan mo rin ng konting finesse. Yung mga, ako nakikita ko si Bishop, gumaganyan-ganyan pa yan. Di ba? Tapos naglalakad habang nakatingin sa likod. That's part of the whole package. Kaya, naglalakad ka, nakatingin ka lang doon. Hindi, tinitingnan mo pa rin. Yung huling sinabi, magsisi ka. Ngayon din. Di ba? Move less. Dapat ay sakto lang. Huwag masyadong magalaw. No? Okay. Now, sabi nga, bodily action speaks louder than words. Sabi po sa mga pag-aaral, yung mga monks, nakadevelop sila ng vocabulary ng 400 signs. Imagine mo yon? Mga halos hindi na nagsasalita, sign na lang. Yung mga Benedictine naman, they communicated with 400 specific gestures. Specific, ha? So, ewan ko kung anong gestures nila kapag Jollibee. O kapag McDo, siguro, pag McDo, ganyan, no? Pag Jollibee, ewan ko lang. Pero they developed 460 specific. Sabi din, sign language sa mga pipi at bingi ay 800 years ago pa na-develop. Ibig sabihin pala, yung non-verbal communication, isa ng epektibong pamaraan ng pakikipagtalas-tasa noon. Si Helen Keller, nakadevelop siya yung itong quadriplegic na ito na, ay, hindi pala, si Helen Keller pa, bulag ito. Bulag. Si Johnny Erickson Tada pala yung isa. Pero si Helen Keller, nakadevelop siya ng mga skills. Paggamit lang ng kanyang finger, 80 words per minute. Imagine mo yon? So, ano pa? Hindi lang yon. Nauna na yung mga Indians. Yung mga Indians, may sign language sila na 7,000 ang variation o pagkakaiba-iba. Kahit nga sa kanilang diversity, sinasabi na 700,000 distinct elementary signs can be made by combining gestures and movements of the upper arm, mga lower arm, forearm, wrist, and fingers. So, wala na silang ginawa kundi magsinyasa na lang. Kaya kahit yung mga usok, nabibigyan nila ng mensahe. Tingnan po ninyo yan. It has been said na ang human hand is 20 times as versatile as the human mouth in producing understandable signs. So imagine nyo yun. Kahit hindi kayo nagsasalita, pwede kayong magsalita. O, halimbawa, ano yan? Halika rito. May ibang version yan. Halika rito. Medyo pagalit niya. Mas galit yan, di ba? Yeah. Nauna yun. Yan yun. So, ang gusto niya lang pumunta. O, yuyuko. Diba? Pinoy version nyo ng paggalang. Uy, pare. Saan ba McDo? O, diba? Yun yung, nagko-communicate na kayo. In fact, yung ibang salita nga, dali. Baba. O, isang syllables lang yun. So, naintindihan po ninyo. Kaya importante, pagka alam ninyo, yung mga hindi makaalis sa pulpito, yung hindi alam yung content ng kanyang mensahe. Hindi alam by heart. Bakit? Nakatali ka sa manuscript mo o sa laptop mo. Pero at least man lang, alam mo yung content, yung mga outline. Pag alam yung outline, in fact, nababago na yung kung ano man yung nasulat mo eh. As it goes along, dahil nakikipag-communicate ka, nababago. Kaya, pag nakataling ganyan, parang bihira lang pagkilos, lalayo ka lang ng konti, hindi mo na makikita, so babalik ka lang uling ganon. Content ay dapat know by heart. Pagkatapos, pag nilagyan mo na yan ng pagkilos, nagiging isang masarap na pagkain na yan. So, ano ang layo nilang gestures? Para i-clarify at reinforce ang idea ng speaker. Sa ganon, may isagawa niya itong mga functions na ito to describe. No? To describe. Halimbawa,
maliit na ibon. Paano mo yun i-describe gamit ang sign? Natawa si Pastor Gabik. Maliit na ibon. Ayan. Unless, ibang ibon, niisip nyo. So, pagka ibon, yung igaganyan mo yung kamay. Tapos maliit lang. At dinampot niya ang maliit na ibon. So, malapit sa dibdib mo kasi maliit lang eh. Kung malaki yan, lalayo mo ng konti. Siyempre. O, isda na lang, isda. Maliit na isda. Ganun. Malaking isda. Ayan. So, dinidescribe mo, no? At yung, halimbawa, yung punong mayabong sa tinatawag na dahon. Paano mo yun di-describe? O, talagang, paano? Parang creation naman yan, Pastor Frank. Eh. Kaya no, nakita ko isang punong napakayabong. Di ba? Si Pastor Garbic, medyo bastos yung kanya, nauna yun sa taas. Kasi yung puno, nag-uumpisa sa ugat. Isang puno. Ayan. Para hindi mukhang, sa ano pa yan eh, sa Walk Through the Bible, Deborah. Ganyan si Deborah. Magsisimula sa isang punong mayabong na may mga bunga. Ang mga bunga. Imagination. Pero may mga bagay kasi hindi na kailangan i-describe. Diba? Puno ng mangga. Sino ba sa inyo hindi nakakita ng puno ng mangga? Pero kung sabihin kong yung wala tayo. Ano ba yung wala tayo? Orange na berde. Di-describe mo yun. Dalandan yun sa Tagalog. Orange na berde. So, you have to emphasize. Kung minsan, kinakailangan mo rin pumalo-palo ng konti. Pero, luma na yun yung pumapalo sa pulpito. Ganyan sa kamay na lang yan, no? O kaya man ay you point directly. Pero hindi na rin ito ginagamit na madalas. Ito yung mga 70s, 80s pa. This is the power of the pointing finger. Repent! Ganyan. Pero naiba na yan. By 1990, ay PowerPoint na. Yan. So, pointing finger, PowerPoint. But the all-time best is, whether you like it or not, no? By the power of the Spirit, I will make my point. Yan. PowerPoint din yon. But power na ng Spirit. So, hindi na ito ginagamit. Lahat na yung kamay niya. Yan. Kasi para hindi nakatukoy, magsisi ka. Ayan. So, at least kung kayo magsisi ka, 5 agad. Yung ganon. Tsaka walang naiiwan sa iyo. Pagka ganyan kasi, nakaturo yung isa sa'yo. Lahat, magsisi tayo! Ayan, ganyan. Hindi ka mamimili kasi nakalahat ng ganyan. So, i-emphasize mo rin yon sa pamamagitan ng gestures. To secure attention and maintain interest, wag masyadong, yung iba nauuna ang gesture, no? Lumakad siya. Yan, lumakad naman siya. Hindi, pwede mo nang hindi sabihin yun eh. Hindi lumakad ka lang. Natapilok siya. Natapilok. Huwag mong pangunahan yung gestures. Pagka ganun, parang prepared. Normally yan, parang automatic. Kung ano yung laman ng dibdib, ilalabas niya yan. To aid in communication, implement vivid words and vital ideas. Sabihin mo, Toyota, Vios, sabihin mo na agad yun. Yung talagang, yung description niya, wag na yung sasakyan, o sumakay ng panlayag sa dagat, panlayag sa dagat. And dami noon. Ilagay yung vivid words. To adjust to the speaking situation, gestures may put the speaker at ease. Yung nakaka-relax po yan pag nag-gesture. Sinabi ko na sa inyo, no? Yung isang pastor, 20 minutes lang siya nag-preach, 32 beses yung kamay niya pumapasok dito sa kanyang bulsa. Ibig sabihin yung tense na tension. Bakit? Kasi hindi siya gumagamit ng gesture. Nakatayo lang kasi dyan siya. Alam niya na nakatingin ako doon sa kabilang dulo ng daigdig. Ginigradean siya. Kaya siya ay tension na tension. Pero kung ginagamit niya ang kamay niya, kaya tayo maglingkod sa Panginoon. Halik kayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Pumunta tayo doon.
mawawala ngayon yung kanyang pagka-nervyos, nagiging relax siya. So, importante po na gamitan natin ng gestures. Merong mga characteristics yan. Yung spontaneous. Ano ibig sabihin yan? Mag-gesture ka, pero huwag kang mag-gesture. Paano yun? Galing sa loob ang gestures, no? It is a outgrowth, galing yan sa conviction at feeling. Yung talagang feel mo na kinakailangan tayo, ang mga kabataan ay maglingkod sa Panginoon. Yung gestures, kusang lalabas yan kapag binabanggit mo na yan. If you use gestures that don't come naturally, huwag mo nang gamitin. Ang karamihan kasi ginagamit ganyan. Nanggagaling ang kamay dito sa loob. At mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, magpunta. Yung parang nagsasayaw ka lang na, hindi, laging ganun lang. Hindi yan. Awkward po yon, mga kapatid. Huwag mong gamitin yon. Dahil may mga salita, may mga binabanggit, may content na hindi naman kinakailangan ng gestures. No? Yun lang kinakailangan sa conviction, lumalabas yan. Pero spontaneous, ibig sabihin, hindi mo yung gawa-gawa lang. Kaya pati yung facial expression mo, pag medyo galit, talagang magre-reflect po yan dyan. Pati yung boses mo mag-iiba. Kasi nga, outgrowth yan ng tinatawag na content na sinasabi mo. Pero kinakailangan tuloy-tuloy, hindi yung kada salita, lalagyan mo ng gesture at pumunta siya sa likuran at bumalik siya. At pagkatapos bumalik na naman siya. Sa pagkakataon na ito, bumalik na naman siya. Balik-balik lang, parang sa sampalok lang. Yung mga ganon. Balik-balik ba? But spontaneous. Kung minsan nakakalito pagka masyado marami. Definite. When you make a gesture, make it. Huwag yung malamya, no? Maglingkod tayo. Let's go and win the world. Parang fantasy lang, ano? Let's go and saturate the world. You and me, let's go out. Yung awkward, may mga awkward po yun. Pati yung mata talagang awkward din na hindi siya tumitingin sa ano. Tapos yung panay basa ng labi. Meron pong mga preacher na ganyan na totoo bro, nakakita ka na? Panay basa ng labi, ano? Dapat yung magdala ka ng esponjan dyan sa tabi mo, gagano mo na lang tapos pero panay basa ng naapektuhan. Half-hearted ang gesture niyan. So, put your body behind it. So, halimbawa, pag gumakbang ka, isama mo yung katawan mo, ano? Hindi yung ganun lang. Talagang susunod mo yung body mo. Kaya nga kasama yan eh. So, dumakot tayo doon. Talagang isasama mo yan. Yung bigat ng katawan, ilalagay mo kung saan mo gustong ilagay. No? Yan, ginawa yan ni Pastor Garvic. Paro-parody siya sa kanyang mensahe. Pero, naiwan yung kanyang katawan dahil medyo mabigat. Dahil kasi kami, pagka Sunday, may mga online sila, pinapanood ko yan. Okay lang sa kanila, pag sinabi ko ito, tumatanggap sila ng comments, suggestions. Bakit? Kasi, pag mahal mo yung kamanggagawa mo, kung talagang kaibigan mo siya, sasabihin mo yon. So, bahala siya kung mag-adjust siya o hindi. Hindi na ako magpaparo-paro, G. Yan. Pero kung minsan kinakala niya, no? Alam mo, pagka nagsisermon ka sa mga kings, first, second kings, yung mga mananayaw, may mga binabanggit na mananayaw. So, papakita mo rin. Total, nakamas ka naman ngayon. Ganon mismo noon. Talagang nakaganyan. Dinadala mo nga sila ngayon doon sa siglo na. Meron na noon, Arabian version. Okay. A simple gesture, index finger, open hand, no, the hand and wrist, but the upper arms, shoulder, and your back, lahat ng yan ay pwedeng magamit, no? Kapag ka medyo awkward, ibig sabihin, ayaw mo siyang gawin dahil alam mo awkward, huwag mo nang gawin.
Kasi dapat sinusuportahan niya ng buong katawan mo. No? You found na, ano pa ba yung mga famous na salita sa Bible? Look, the Lamb of God. Half-hearted yan. Kasi parang nahihiya ka ipakilala yung Lamb of God. So, paano mo yung gagawin sa gestures? Look! The Lamb of God! Kasi nakatingin ka doon dito. Kasi alam mo naman, look, the Lamb of God. Yun na nga yung look, the Lamb of God eh. But you have to look at the other side. And then you point to Jesus Christ. Look! The Lamb of God! Sasama kang ganon. Kasi parang walang, look, the Lamb of God. No. Because that was the time that Israel was waiting for that Messiah. And the very mention of the Lamb of God should ring a bell sa lahat ng nakikinig. Kaya pag sinabi mo, look, the Lamb of God, walang nakarinig. You have to call your attention, look, the Lamb of God! And then the people will also look. Dahil, look, the Lamb of God. Sasabihin ni Jesus, ako nga. Susunod yung katawan, gagamitin po yan. Pero alam mo kung exaggerated, alam mo yun, makikita mo yun. Alright, repeated, varied, no? Repetition of a single gesture, even a spontaneous and forceful one, calls attention to itself and irritates the audience. Alam niyo ang ugali ko? Well, pagpasensya niyo ako, tanggapin niyo, binibilang ko yung gesture na parehong-pareho. Magkakaiba ang lumalabas sa bibig, pero pareho lang ang gestures. Mahal tayo ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya, pumunta tayo doon. Yung ganun lang. Mamatay ka na. Yun po ay awkward. Ang ginagawa dyan, pag kayo magsisermon, mag-practice kayo. May pusa kayo o aso? Hindi, totoo po. Magsalita kayo sa aso nyo. Alam mo, mahal tayo ng Diyos. At least may nagre-respond na agad, di pa tapos. Or humarap ka sa lamin. Nakikita mo yan, no? Yung galit na galit ka. No? Magsisi ka ngayon din. Medyo hindi ano yun. Kasi pag-aaralan mo yun. Halimbawa, yung salitang sanctification. Paano mo i-gesture yun? We must be sanctified. Hindi ko pala nailagay. Okay. Para sa lahat yan. You must be sanctified. I-gesture mo nga dito. You are sanctified. That word. Paano natin i-gesture yun? Kasi yung salitang sanctification, di ba? You are sanctified. Paano yun? Sige nga. Ang hirap, ano? Dahil ang hirap, anong gagawin mo? Ano ba ang ibig sabihin ng sanctified? Ano ba ang ibig sabihin ng sanctification? Aalamin mo yon. So, ano ibig sabihin yon? Hiniwalay. You were separated from the world. So, ang dali lang ngayon dahil naintindihan mo yung meaning. So, asan yung world? Yung malaking ito, di ba? You were or you are sanctified. Inilipat ka, inihiwalay ka mula dito. Kasi ang hirap nun. You are glorified. You are glorified. Paano? Ganito yun. You are glorified. Nasa kabaong na, brad. Hindi mo pa alam kung saan napunta eh. Pero umaasa kang glorified. You are glorified. Titignan mo siyang gano'n. Pero ang natural ay you are glorified. But who knows? Pero normally gano'n. Yung sanctification, hiniwalay. What about justified? You are justified.
Ano ba yun sa Tagalog? Pinawalang sala. So you are justified. Okay? Cancel. Mga ganyan. So, pag sinabi, you are justified, you are sanctified, and you are glorified. Bye-bye. Yung pala, natural niya pala yun. Variation. Variation. Aalamin ang meaning sa kalalagyan ng symbol. Para kahit na umuwi na siya, you are sanctified, maalala niya yung action. Ay, niwalay pala ako. Parang ganon. Nakuha niyo? Okay. Number 4, properly timed gestures. Properly timed gestures. It should be properly timed. Ano ibig sabihin yan? It either accompanies, sabay, or precedes the word or phrase that carries most of your meaning. Pagka medyo kasi nauna yung salita, tapos saka isusunod yung gesture, ulitin natin, parang walang spontaneity yan at walang proper motivation. Ang kailangan, iplano rin ang iyong mga gestures bago magsalita. Excuse me. Tipo, ano yung mga types? Descriptive, describe, size. Ito yung mga pinakamadadali. At malaki. Paano yung malaki? Ito lang, titingnan mo lang ang simbahan. Malaking tore. O, mataas. Paano yung mataas na tore? Mataas. Iba, mataas. Pwede mo sukatin sa pamagitan ng dangkal mo. Mataas. Tapos hahabaan mo ng konti yung salita ng mataas. Mataas. Talaga mataas. No? At pagkatapos, yung mga shape, madali naman yan, bilog. Pero kuminsan, hindi na kailangan yon. Bakit kinakailangan gawin yon? Pagka malayo, kuminsan, hindi naririnig yung tinig. Kaya sa pamamagitan ng signs, sinasabi niya, bilog. Yan. O kaya man, tatsulok. Yan. Tapos numbers. Ito madaling mga gesture. So, first point, second point, third point, fourth point, mga ganon. So, numerical gestures ang tawag din dyan. Saka contrast, maiksi, mahaba. Okay. Paano yung gestures ng guwapo, hindi kagwapuan? Madali lang yon. Guwapo, hindi kagwapuan. Turo mo na lang yon. Oo. Hindi, sa totoo na, meron mga ganun eh. Ano ang sabi? Kaya ba ayaw mo ako sagutin dahil pangit ako? Sabi ng lalaki. Sabi ng babae, hindi naman, ang Diyos naman hindi tumitingin sa panlabas na anyo. So, ibig mo sabihin, gwapo ako. Hindi, ibig ko sabihin, hindi ako Diyos. May katotohanan naman yon. So, yan, when you want to describe something, no, pwede niyong gawin yon. Ano pa ang mga pwedeng i-describe? Yung mga normally yan, mga measures, mga ganyan, pwede yung sabihin niya. Alam mo, templo, maraming mga silid. Yan, mga ganon. O sa bahay na aking ama, ay maraming mga silid. O, pwede yung gawin ganon. Pagka sinabi, sa bahay na aking ama, ay maraming silid. Ay, dalawa lang. At least yung tingnan mo sunod siya, hindi na niya mabilang. No? Kung gusto mo pa i-emphasize sa kanya na maraming silid, may iba't ibang floors, gawin mong ganon. Talaga marami. Okay. Empathic. Emphasis gestures. Ito naman ay mga emotions at depende sa size ng church ng pinagpipreachan. Kapag ka nagba-Bible study kayo at gusto nyo rin magkaroon ng mga gestures na ganyan, no? Huwag naman kayo sigaw ng sigaw, tatlo lang yung nakikinig. Ha? Depende rin yan, yung emosyon na yan. Pero binibigyan mo yan ng emphasis. Kaya ngayon, mga pinaraktis natin kanina, yun na yung mga yon. Gagamitin nyo na lahat yan, lalo na sa mga facial expressions ninyo. So, emosyon, papakita nyo doon sa kanya. Nang mamatay itong si Absalom ay lungkot na lungkot itong si Haring David.
Ipapakita nyo na yon. Kasama na yun sa gestures. Minsan pati mukha. Paano pa yung paggamit ng gestures na lungkot na lungkot? Yung kamay gagamitin, lungkot na lungkot. Lungkot na lungkot. Ayan, lungkot na lungkot. Pwede rin sigurong ilaylay ang balikat. Diba? Lungkot na lungkot siya. Parang ganyan. Okay. Malapit na tayo. Suggestive gestures. Putting ideas into action. Okay, putting ideas into action. Madalas ito yung isa sa mga mahirap na gawin. No? Meron kang ideya, pero yun, binanggit ko na, halimbawa, you are sanctified. So, nilagyan natin yun ng action. And then, prompting gestures, instruction to use. Paano yan? Halimbawa, okay, mahal mo ba ang Diyos? Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Prompting gestures ang tawag dyan. Okay. Ikamayan na yung katabi. Ayan, mga ganyan. So, tumalon ka. Ayan. Nakalimutan nyo, Easter Sunday, nasa rooftop pala kayo. So, nauna ka na kay Lord. Pero prompting gestures yun. You prompt them, no? Na mag-gesture kasama mo. Tumingin ka sa iyong katabi. Ayan. At pagkatapos, i-poke mo siya. Ayan. Buhay ka pa ba? Sabihin mo. Yan, madalas ginagawa ng mga pastor. So, yun yung mga tipo ng mga gestures. Okay, volunteer. Nasabi na natin yung isa. Binigyan ko na kayo na example. You are being sanctified. Okay? Yung susunod. Paano lalagyan ng gesture yan? Adam and Eve sinned against God. Ayan. Sino? Matapang. Gamit ang kamay at katawan. Going once, going twice. Sasabihin ko, mga duwag yata ang mga taga rito, Tayo. Wala na. Hindi tayo matatapos niyan. Adam and Eve. Adam and Eve sinned against God. So, paano mo yan? Come on, sister. Dalawa kayo. Sige. Kung gusto niyo, ikaw si Adam, ikaw si Eve. Adam and Eve sins against. Lagyan nyo lang ng gesture. Paano nyo yung sasabihin na may bodily action saka gamit ng kamay? Come on. Pakita mo siya sa television. Adam and Eve sinned against God. Yan. Ano po? Ano po ang problema nila? Adam and Eve, lagyan nyo ng gestures. Gamit ng kamay at katawan. Hindi, sabihin nyo. Adam and Eve sinned against God. Lagyan nyo yun ng gesture. Hindi, sabay. Habang sinasabi nyo, alam mo, ganito, you are being sanctified. Yan, nilipat, iniwalay. You. Adam and Eve sinned against God. Yung, ganun ba yan? Nahiya. Meron pa bang hahamon? Dito. Hindi pa ba kayo nakapag-preach dyan? O wala nang gesture yan? Ha? Halika. Meron daw eh. Ngayon, inaama mo, Pastor Garby ko. Meron daw gesture to. Adam and Eve. Sin, di ba? Praise yan. Praise to, di ba? Adam and Eve. Praise God. Kasi yung ano?
Ang hirap. Ang hirap, di ba? Kasi pagka ganun, praise yan eh. Paano kaya? O, halika, huwag ka diyang turo ng turo. Sige, tingnan natin kasi libreng libro na. O, sa'yo na to. May pirma ba to? Ay, wala. Sa misis ko pala ito. Ay, pangalan. Mamaya doon. O. Sin. Tingnan natin si Pastor. Listen to Pastor Pra. Tingnan natin kung paano niya ginawa. Bro. Okay. Okay. Actually, kahit hindi niyo mabibigyan ng action si yung Adam and Eve. Kasi yung Adam and Eve, okay din kaya. You look at the light, and then you say, Adam and Eve sinned against God. Pwede na yon. Yeah, ganyan lang, oh. May ganun lang sila. Oh, huwag nyo lang, Adam and Eve. Huwag na ganyan, huwag masyadong descriptive din. Adam and Eve sinned against God. Ayan. Ganun na yun. Because they cannot now face God. But before, they can talk to God. Face to face. But now, yeah. Yung weight ng body, sabi ko nga sa isa, di ba, Adam and Eve sinned against God. Diretso pa rin. They sinned against God. Yan, mga ganyan, ha? Hindi yung sin against God. Okay. Next. Men, King Agrippa. Pastor, ikaw na. Para matapos na tayo. Oh, malapit na, oh. Second. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. Lagyan mo ng, si Paul yan. Si Paul. King Agrippa. Do you believe prophets? I know you do. Okay, lagyan mo yan ng gestures. King Agrippa. Do you believe the prophets? Do you believe prophets? I know you do. I know you do. Paano yung gesture? Asan yung gesture? I know you do. I know you do. Hindi, yung una muna, King Agrippa. Do you believe the prophets? King Agrippa, do you believe the prophets? Parang, G. I know you do. Ang hirap, ano? Okay. You imagine yourself, tuturo ko sa'yo. You imagine yourself sa harap ng hari. So how are you going to, you are a prisoner. So how are you going to react in front of a king? Here's a king. Come on. Huwag mo na ako ituro, king talaga ako. Alam ka naman, queen ako. Sige. Hindi ka pwedeng kumanyan. Kasi nakatani ka lang ka. Okay. Ganyan ka lang. Ayan. What say you? Tinuwin tayo, parang queen eh. Wag ka. What say you? King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. Okay, sige. Pwede na natin yan. Next. Ha? Hindi kasi siya gumalang. Parang ganyan, no? King Agrippa,
Do you believe the prophets? I know you do. Hindi naman sinabing, kasi may tanikalaya, pwedeng itaas yan eh. Hindi naman talaga ganyan-ganyan lang eh, pero gagala ka. King Agrippa, I know you believe the prophets. I know you do. May hope ka kasi you are appealing. Ina-appeal mo yung kaso mo. Kaya gusto mo siyang i-persuade na naniniwala siya sa mga propeta. Dahil ang susunod mong sasabihin ay mga sinasabi ng mga propeta. I know you. Do you believe the prophets? I know you do. You try to persuade. Mga ganon. Pero pag siya, King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. May portion na gumagalang, pero you have to defend yourself, no? And persuade the king. That's why at the end of the conversation, what did King Agrippa said? You know, in a short span, you want me to believe the gospel and this Jesus Christ. Not only you, except for the chains, I want all of you to know the Lord Jesus Christ. So yun yung dulo noon. And then King Agrippa said, well, di na sana siya pwedeng dalhin dito, kaya lang nag-apila siya. Ibig sabihin, yung case niya ay convincing. Yan. Okay, last one. Last one. Last one. Oy, isa na lang. Dito, sa side na ito. Wala na ba? Oh, ikaw na, Kuya, Brother Ted. Pastor Ted. Ako magsasalita dito, ikaw ang gagawa. Harap ka lang dyan. And, okay. And he looked up and said, I see men, for I see them like trees walking around. Yan. Yun yung sinasabi natin na repetition. Oo, isang gesture lang. I see men look like trees. So yung men ngayon ay parang puno na rin. And then walking around ay gano'n na rin. Yun yung, kaya sinabi natin varied gestures. So you decide. I see men. Okay? Pwede ka namang hindi na sabing, I see men. Look, I see men. And then you change your facial expression kasi sabi dyan, I see them like trees walking around. Parang pinalakad ko siya ng mata ko. Kung gusto mong patalunin, pwede jumping around. Pero walking around, you put away from one direction, walking around. Pero hindi siya pwedeng ganyan na pareho. Nakuha po ninyo, mga kapatid. Yeah. Okay. So ngayon, pagka pinagsama-sama mo na ang lahat ng yan, ang tawag lang naman dyan, coordination, gestures, the use of hands, body, eyes, voice, and facial expression. And you have a complete package of a good preacher pagdating sa delivery. Pagdating lang sa delivery. Kasi hindi natin alam kung maganda yung content ng kanyang sermon. Okay. Total, may guest tayo. Di si Pastor Garbic nang i-guest natin dito sa uli. Oo, ito. Isang buong ito, Pastor Garbic. Yeah. This is the message of the President during the 65th anniversary yata, I forgot. So, yan ang sasabihin ni Pastor Garvic. Babasahin ko sa isang normal rate. We totally missed the summer camp traffic and PBTS, especially the maneuvering of Victory Liner buses in the narrow roads of the campus. We missed the long lines and murmuring going to the dining hall, the screams of children and young people during game time. We missed the wang-wang used as an alarm by the Chinese convention campers. And yes, we really miss the wedding pronouncement in the amphitheater, especially the part, "You may now kiss the bride." Sure enough, a lot of mortals missed the lovely flowers and the scent of pines because of COVID-19. Yet, still we are hopeful.
Although the bread from heaven did not fall this summer of 2020-2021, I knew that tomorrow, even the wine from heaven will overflow here at PBTS. Wow, nakita niyo yung pag-descriptive, ano? Nasabi ko na doon. Yeah, ako sumulat niyan, pero bibigyan buhay ng ating bisita ngayon. Yeah, let's give a hand to Pastor Garvic Garcia. Come on. Testing, 1, 2, 3. Napasubo, no? Sa dami-dami ng ang haba naman ito. Oh, siyempre, bigyan natin siya ng benefit of the doubt dahil ngayon niya lang nakita. Ngayon niya lang din narinig. Oh, we totally missed the summer camp traffic in PBTS, especially the maneuvering of Victory Liner buses along the narrow roads of the campus. We missed the long lines and the murmuring going on in the dining hall and the screams of children and young people during game time. We missed the wang wang used as an alarm by the Chinese convention Racist. campers. And yes, we really missed the wedding pronouncements in the amphitheater, especially over the part that you may now kiss the bride. Sure enough, a lot of mortals kasi mamatay, missed the lovely flowers and the scent of the pines because of COVID-19. Yun, nakakamatay rin. Yet still, we are hopeful. Although the bread from heaven did not fall this summer of 2020 to 2021, I know that by tomorrow, even the wine from heaven will overflow here at PBTS. Yo! Yo, ha? Kala nyo, ako lang magaling, may mas magaling pa sa akin. Kita nyo naman. At saka, ngayon nyo lang to nakita. Ayan. So, sa Sabado. Ayan. Okay, so, ang key dyan ay yung content din. Kasi pag yung content, wala namang kabuhay-buhay, wala naman siyang i-gesture. Ayan. Of course, siyempre, hindi mo na rin sasabihin yung mortals. Mortal. Pero basta may question, hindi mo kailangan i-gesture talaga. Yes, hindi naman, yun naman, alam na natin yun, hindi naman lahat kinakailangan gestures, no? Pero pagka along the way, maganda kasi kung binibideo nyo rin yung preaching nyo, tapos babalikan nyo. Halimbawa, nakalagay dito, a lot of mortals miss the lovely flowers and the scent of the pine tree. Sa akin, ipipikit ko pa ng konti ang aking mga mata niyan. We miss the scent of the pine. Talagang, ibig sabihin, hindi mo pinapagano mo, we miss the scent. Lagyan mo pa ng gano'n. Okay, naintindihan po ninyo. Pag kino-ordinate mo na yung mga lahat ng yan, yan na yung lalabas. Okay, mabilis na lang ito. Posture. As much as possible, pag kayo nakatayo, unless medyo hands back kayo, mahirap na maituwid yun, ano? Pero hindi po obra yung mga ganyang-ganyang posisyon, yung lousy. Anong sabi nyo? Di ba, anak kayo ng hari? Di umarte kayo na anak nga talaga kayo ng hari. Kayo ay prinsipe at prinsesa. So you develop a what? Posture. Huwag masyadong chin up, no? Para namang mata pobre ang dating, ano? Huwag din namang masyadong yukong-yuko. Mga kapatid, buksan po natin na ating mga Biblia. Judgmental ka pa. Paano mo nalamang may dalang Biblia at bubuksan nila? At paano mo nalamang sarado? So, hindi rin pwedeng ganyan. Buksan po yung laging
posture. Talagang, kita nyo naman ang tindig ni Bishop Frank, na pagka tumindig yan, tinitingnan ko agad yung tiyan niya. At dumadaan, Lord, kailan kaya magiging pareho kami? No, di ba? Naasar nga kami. Pag tumayo na, pag lumakad na, no? Talagang kahit anong damit. Actually, hindi yun sa damit eh. Kaya si Mrs. sabi niya, bagay sa yung damit mo Hindi, pangit to, nadala lang. Yun ang nadala lang. Dahil kasi pag pinagsama mo yan sa grooming, ang rule naman sa grooming, malinis at mabango. Yun lang naman. Hindi na necessarily laging bago. Kada linggo, papabili ka sa church ng bagong polo, luma naman ang sermon mo. Hindi kayo bibili noon. Tatandaan mo yan. So, gestures must come from your inner thoughts and feeling. Ako sa totoo lang, Brad, pag yung suot ko medyo hindi ako nire-represent ng gusto, parang hindi ako at ease. Parang ang feeling ko, hindi maganda yung sasabihin ko. So una, i-ready ko yon. Pag ako nagre-represent sa church, kinakailangan lahat yan, pati yung mga tinatawag nating, hindi lousy yung dating mo doon sa church. Hindi yung 17 ka pa lang, kaya bagal-bagal mo ng kumilos, no? Iba po yun. Talaga ipapakita mo na you're in control of that particular stage. Yung tayo, yung posisyon na ganyan. Tsaka yung pagsasalta. Ako, ang kinaingitan ko kay Pastor Garbic, yung pagsasalta niya ng mabilis at saka Ingles. Oo. Kasi laking Amerika ito eh. Oo. Pero ako nasobrahan ako eh. Sila kano, ako kanoy. May dagdag ako eh. Kaya, ewan ko. But you should stand still. Tsaka, kahit pag umupo inimbitahan kayo, umupo. Ang upuan, nandun huwag kayong bibigaka. Kung di kinakalan na ako di 4, yun talaga lang din. Yung lalagay, prim and proper. Tawagin po natin ating speaker, Dr. Canoy. O kaya, pag upo, huwag nang gaganon, ha? Develop a royal posture. No? Pero yung hindi dating mo naman, arrogant. No? Hindi. Pagka, kinakailangan yung lang, tama lang. Yan, ganyan. No? Huwag masyadong tingin sa taas, huwag masyadong tingin sa baba. Look at the eye. Salamat po. Sa forehead. Pag sinabi natin eye, sa forehead actually. Para sa ganun, walang nadidevelop. Totoo yun, di ba? Tapos lagi siyang umupo doon kada linggo. So, susunod na linggo, doon din kaya siya upo. Nako, na-entertain ka na, pastor. Lumayas ka ngayon din. Dapat ganun ang dialogue mo. At panghuli, mga pastor, mga preacher, physical hygiene. Yan, hairstyle. Ano ibig sabihin magsuklay. Yun lang. Clean and neat na dress. In dress, observe one notch higher principle. Ano po yun? So, halimbawa, punta kayo sa youth camp, mga naka-short yun. Kung gusto mo mag-short ka, pero pwede kang magmaong. Ngayon, sa isang gathering, nakamaong, tapos naka-short sleeve sila, mag-long sleeve ka. Doon sa gathering, naka-long sleeve, mag-necktie ka. Lagi kang one notch higher. May mga necktie sila, mag-Amerikana ka na. Or barong. Parang yun po yung ruling. Tsaka depende sa imbitasyon. Mga businessman ba, pupunta ka sa youth camp? Hindi ka magbibihis ng ganon. So, ibinabagay. Pero ang importante dyan, kita nyo, unang-una, physical hygiene. Ayan. Kasi, magde-dental floss din tayo paminsan-minsan. Kasi sasabihin mo, gusto mo bang tanggapin si Jesus? Sasabihin nung nakikinig, tanggalin mo muna tinga mo, pastor, tatanggapin ko si Jesus. God bless you. Purihin ang Panginoon. Grabe, no? By the way, na-introduce mo na ba si Pastor Garbic?
Are you coming back on Saturday? Balik ka. Panghuli na yun eh. Ha? Sama mo si Ruby, ha? Isa ka sa siguro sa mga Closing message natin. yung sample. Yung complete sample, ha? Wow. Siya po ang senior pastor ng Heritage Christian Fellowship. Actually, yan ang pinakamayaman na church sa Southern Baptist, no? Ha? Pangalawa sa TFBC. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Majority of them are Filipino Chinese. Di ba, Pastor Garvic? Ang wife niya kasi half Chinese si Doña Ruby. Half Chinese or mukhang Chinese lang? Chinese, okay. So, loved by his people. Ganyan po siya kamahal, kaya binigyan siya ng Land Cruiser. Kulay green, no? Hindi, sa totoo lang, if you will go to their church, hindi ko alam na mga Chinese are so sweet. O talagang, pero they are so close sa iyo, di ba? Magiliw sila sa kanilang pastor. They love their pastor so much and they're so proud of him. Siya po ang multi-millionaire na pastor. Dahil nakapag-asawa siya, napakayamang asawa, no? One time, naka-close ng 1 billion ang kanyang wife. Nasa Sun Life kasi si Doña Ruby, eh. Pero makapag-close, 1 billion, right? 2 billion while they are worshiping kasi she honors the Lord every Sunday yan. Very supportive sa kanyang husband. While they were worshiping, suddenly may tumawag sa kanya. Naka-close ng 2 billion pesos. Imagine nyo na kung ilang porsyento na lang yan, magkano kanilang commission doon. Kaya the children are all professionals and they are successful at naglilingkod kay Lord. Nung makita niya, pinakita ko sa kanya yung Preacher's Kids Fellowship. Sabi niya, gagayain ko yan. And then maganda na mga anak natin, sabi ko sa kanya na mag-connive sila para i-reach out. Kawawa kasi mga pastor's kids, no? And Joshua is really, nakuha niya yung vision and the burden for reaching out or reaching this this PK, sabi natin PK, no? Na dahil alam niya ang kanilang kalagayan. Ngayon po ay we were so entertained. Alam niyo kamahal ng binabayaran pagka sa entertainment? I want you to get your best offering. Ako, nakita niyo, ako ay nasa harap. Kaming dalawa ni Garvic ang unang-unang na-entertain ng todo-todo, na-bless. Eh sabi ko kay Garvic, I am learning a lot. I am learning a lot. Dahil kay Dr. Arman, imagine nyo yung bababa mula sa Baguio at darating dito, okay lang sana kung isa siyang presidente ng isang institution na walang masyadong ginagawa. Eto, busy po ito. Katatapos lang ng 75th anniversary ng PBTS. Kaya, let us honor the man of God and let us bless the man of God and let us give our best. Diba? Lord, sobra-sobra po kaming na-bless ngayong umaga. Na-bless dahil sa napakaliwanag na turo patungkol sa non-verbal communication sa pangangaral at sa pagtuturo. At lalong lumiwanag ang aming natutunan at lumawak ang aming natutunan at lalo kami na-inspire, na-motivate para maglingkod sa inyo at maging kagamit-gamit sa inyo at maabot ang mga kapatiran at hindi mananampalataya.
Lalo na, Lord, we are representing you. Kailangan po na maging presentable, inspiring, and convincing to all our viewers that the God we serve is the Almighty God. And thank you for the opportunity of blessing him in return. In gratitude sa kanyang grabing paglilingkod sa amin. We want to express our love to him, our gratitude to him. Salamat po na this is the best way that we could bless the man of God, to inspire and motivate him para lalo siya makapaglingkod at masaya maglingkod sa iyo, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Okay? As we practice, every one of us would come forward and whisper for Dr. Arman and thank him, no? As we give our offerings. And at the same time, kung meron kayong mga particular needs, magtanim po kayo, no? This is the best way to sow seed. Pag-shopping natin siya. My sister. Sobrang na-bless ako today. Na-bless kayo din, di ba? Yun lang tumawa ako, nagsilayasan ng demonyo sa aking buhay. Malaking bagay yon. Yung medyo may problema ka, tapos tumawa ka. Okay lang, sana kung 3 beses ka lang tumawa, sa loob ng almost 4 hours, wala kayong ginawa kundi tumawa, no? Ay, alam niyo po yung mga comedian, malaking bayad dyan. Malaki po ang bayad dyan. Hindi po biro-biro ang magpatawa. Pero dahil is anointed by God, talagang naturalesa sa kanya ang magpatawa. Okay, JP, ano mo na to, and then let's give it. Lord, ibalik niyo po ng sagana sa sinumang nag-express ng love sa iyong anak na si Dr. Arman. Whatever their needs are, their heart's desires, their requests before you, thank you that you have heard them already. And you are the God who is able to do exceedingly abundantly more than they think and ask, according to the power that is at work within them. I thank you na hindi lang kami ay na-bless ng spiritual at sa sobrang saya, and you will bless us also financially. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Okay, tayong lahat ay tumayo.
Oh, last Sunday na ba tayo? Last Saturday na tayo, Dr. Arman, sa last Saturday na to, no? Next week. Yung magpipreach daw, ako sabi kayo ni Dr. Arman for last instructions. And then after this, magpahinga lang tayo, we will proceed sa hermeneutics. Ito ay sermon delivery. This time, yung next subject natin is, kasi ang dami nagpipreach na dispalinga, hindi po biblically sound at malayo ang ibig sabihin, the way they interpret it, masyado malayo. Kaya tuturuan tayo kung anong ibig sabihin talaga ng mensahe. At iba't ibang klaseng anggulo, at pagka tayo nagturo, tama, biblically sound ang pagtuturo, yun na nagpapabago ng buhay ng tao at nag-activate na kanilang pananampalataya kay Lord. Okay? Kaya ayaw nating maging kulto. Hindi tayo aware ang mga the way we teach para tayong kulto, no? A little truth here, tapos i-mix natin. Yun po ay adultery ang tawag doon, no? Spiritual adultery. But once we found the secret of knowing the way we must interpret the Word of God, ang sarap pong magturo at maraming magbabago ang buhay. Lalo na yung nagtuturo. Okay? So yun po, lahat po ng kakausapin kayo ni Dr. Arman, and I want you to raise your hand as I pronounce the benediction. The Lord God Almighty bless you and keep you. He will make His face shine upon you and be gracious to you. He will turn His face towards you and towards your household and grant you shalom, shalom, and shalom. See you on Saturday. Maaga kayo. You can come ng 7 o'clock. Ready na yung mga kape, okay? Unlimited coffee. Lahat po ng mga magpipreach na inassign na